So if you're going to select yung employee na bagong natin table, employees. Ayan. So ito yung mga data ng employee. And kunyari gusto ko malaman kung saang department naka-assign si employee Nina, yung 101. So pag nakita ko yung data na to, ang department niya is, department ID is 90. So ano yung department ID 90? Of course, sa user side or sa mga normal na tao, hindi nila alam kung ano yung 90. Yan, parang kayo, pag naghanap kayo ng department, pag nasa yung CS department, hindi naman sabihin sa inyo na 102. Tapos sabihin niya sa inyo 102. Yan, siyempre kailangan niyo yung name ng department, hindi yung parang ID niya doon sa loob ng database. So with that, kailangan nyo magkuha ng data from more than one table. Mag-retrieve kayo ng data from employees, and then i-connect nyo siya doon sa departments na table. So pag nag-select kayo sa asterisk sa departments, ayan, makikita nyo dito yung mga department ID tapos yung kanilang department name. Ayan. So kunyari, kung isang data lang, mabilis lang. Pwede naman i-search lang eh. Pero kunyari, kailangan mo i-report lahat ng employee, then kung saan silang department naka-assign. Tapos meron kang 500 employees. Sabi, tagal na nun. Hindi mo kaya manualin. So kailangan mo mag-perform ng select statement with 2 tables. And if you're going to use 2 tables, gagamit ka ng join na tinatawag. So what is join? So join is a concept in database wherein you merge 2 data in the query sa select, usually select siya, and to retrieve specific data coming from different tables. Yan. So minimerge, parang gina-join mo siya for you to get data from different tables. There are 2 kinds of join. Meron tayong tinatawag na explicit join tsaka implicit join. Yan. So these are 2 types. Yung explicit join, makikita niyo yung keyword sa SQL na join. Makikita niyo yung may keyword na join. Yun yung explicit. Pag implicit, hindi siya gumagamit ng keyword na join. Usually, ang makikita niyong keyword is yung where. May where clause siya. Then, gumagamit siya ng condition para ipag-connect yung mga data. Any of these 2 is okay lang. Any naman doon, since ma-retrieve nyo naman yung data parehas, then mag-iba na lang yung sa scenario. For example, pinapagamit sa'yo explicit join. So you need to use explicit join. Pag implicit or walang nabanggit, you can use any of the 2. So both are will give you the same result. However, pag tinignan yung SQL statement ninyo, mas mabilis malaman as a one glance lang pag nag-query kayo sa more than one table. Kasi pag nakita yung SQL, nakita mo yung join, sure ka na ito kumukuha to ng data sa more than one table. Kita mo agad siya. Wherein sa where, kailangan mo pang i-analyze yung conditions doon, isa-isa. So yun lang. Mangyari kasi pag where ginamit mo, yung conditions mo sa pag-filter ng data plus yung condition mo sa pag-join ng mga data, magkakasama na sila doon sa clause, where clause na yun. Which is, pag nagkaroon kayo ng mali doon sa condition, pag complex yung database, baka mahirapan kayo mag-debug ng query ninyo. Pero of course, it will depend kung ano yung needs ninyo. No? Ayan. So next, punta tayo sa Venn diagram ng join for you to understand yung concept ng join ng data. So everyone is familiar naman siguro sa Venn diagram. So yung set, isa yun sa mga math na applied sa database. Actually, parang isa yun, si database like a set, parang gano'n. Collection siya ng mga data. Sa set kasi sa inyo, sa discrete math, more on numbers yung pinag-uusapan. Dito, yung set is data. Data yung laman nyo. So, meron tayong different joins. General concept of join. And pag in-apply nyo sa database, pwede nag-iiba-iba siya. Meron terms na left-outer join, gano'n-gano'n, inner join, natural join. Pero, they are all part of this concept.
So these are the basic concept muna. Ito yung 4 basic concept. Of course, meron pang other joins na nag-exist such as yung cross join. Later on, pakita natin example, no? So left join, if you select a data from one table and another table, yung first table will be your left part na table. And then yung next table na kukuha mo will be the right table. So when you perform select, usually the first table na tinawag mo, yun yung magiging left. And then yung second table na gagawin mo yung join, siya yung magiging right table. So pag left join ang pinerform ninyo, lahat ng data sa left table plus lahat ng data sa left table na nag-match sa right table, yun yung mare-return. So pwede rin lahat ng data sa left plus yung nag-match sa right, yun lang din mare-return. Ayan. So merong kasi may left outer join tsaka left join lang. So pag left join, parang yung nag-match lang sa left, yun ang mare-retrieve mo. Pag left outer join, lahat ng merong data sa left plus yung nag-match, yun yung mare-return. So meaning, lahat ng data sa left table mo, lahat ng columns, makukuha mo yon plus yung nag-match na data sa right table. So for example, going back to sa employee. So pag yung employee, tas department, ginoin natin, and sabihin natin na merong department na walang employee, pag nag-left join ka and then employee yung nasa left table mo, ma-retrieve mo lahat ng employees lang na may department. Or lahat ng employees kahit walang department plus yung may department. Kasi left join ka eh. Meaning lahat ng data na sa employee table sa left side, makukuha mo. Ayan. So yun yung left join. Pag right join naman, mas preferred mo yung data na nasa right table. So kung employee and departments ulit to, if the department contains employee, mare-retrieve siya. And then pag yung department, kunyari lang may department na wala pang employee. So, mare-retrieve mo rin yung department na yun. So, null lang yung magiging entry niya sa mga employees. Yan. So, pag nag-right join ka, ganun siya. And then, pag inner join naman, sa inner join, lahat lang nag-match. So, meaning, if there are data that doesn't have matching values from a specific column, hindi mo siya makukuha. Yun yung inner join. And then, full join, lahat ng data na meron dun sa table. So, kunyari yung employee, walang department, department walang employee. Pag niretrieve mo yun, magkakasama lang lahat. Yeah. So, null lang entry nila. So, yung employee na walang department, null yung department niya. Lahat ng data sa department naka-null. Sa department naman, na walang employee, lahat ng employee data naka-null. Yeah. So, null yung employee ID, employee name, so on and so forth. So, ito yung 4 basic joins na meron. Meron pa tayong tinatawag na cross-join. Ito, cross-join sa dulo. So, ang ginagawa ng cross-join, familiar ba kayo sa round robin? Sa games? Or product of 2 sets, ng Cartesian product sa discrete math ninyo. Di ba, minumultiply nyo lahat ng value sa lahat? Yan, yun yung cross-join. Usually, hindi siya ginagamit, pero in case, kunyari, meron kayong database ng mga teams sa sports, tapos gagawa ka ng round robin na setup, you can perform cross-join. Kasi ba, cross-join parang lahat, ima-match mo sa lahat ng data. So, pag round robin, ganun yung concept ng round robin eh. So, isang sa isang team, lahat, ima-match mo sa lahat ng ibang data. So, parang gagawa ka ng schedule ng games, tapos may data ka ng teams, no? Tapos mag-round robin ka, pwede ka mag-cross-join. Automatic yung ma-retrieve mong team versus team. Yun na yung round robin setup niya. Yan. Although hindi siya masyado ginagamit pag sa normal mga data.